Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa, kapag kayo po ay nanonood ng video ito, nawa nasa mabuting kalagayan po kayo, ano? Praise the Lord. Panginoon Diyos, minsan pa, pangunahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Ang iyong salita ay tunay na mapapanaligan at ang iyong salita ay totoo. Dapat kaming maniwala sa iyo, gaya na sinabi ng aming Panginoong Yesus sa Mateo 4:4, na ang buhay ng tao hindi lang nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya yung salita mo, siya po ang totoong bumubuhay sa amin. Amen. Kaibigan, ano po? Kaya ang paano ko ba pasisimulan? Ano po? May nag-comment po pala sa YouTube sa aking mga pinopost ng aking ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang comment po nitong nag-comment sa aking pinopost na YouTube video sa YouTube, ang sabi niya, dalawa daw ang Diyos ko. Ngayon, may sinabi siya, yung tungkol sa Deuteronomy at saka sa Isaias. Ano po? Kaya sabi ko naman, o sabi mo, dalawa ang aking Diyos. Kaya sinabi ko, ang Diyos sa Ama at si Yesu Kristo. Ibig sabihin, sa akin pong paniwala, ang Diyos ay Diyos. Si Jesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos kasi po magama sila. Ano po? Kung ang Diyos ay Diyos, naturalmente ang kanyang anak na si Jesus ay Diyos. Yung nag-comment po, member siya ng Iglesia ni Cristo na tayo ni Yumang Felix Manalo. Yung profile picture niya po, yung yung centennial nila nung araw, yung pabilog na ganon, pagkatapos meron siyang torch. Yan. Hindi ko lang po na yung pangalan, bigla pong nawala. Na sinabi kong dalawahan Diyos mo, sabi niya, ikaw rin dalawahan Diyos mo. Pinakita ko, sino yung isang Diyos niya? Nawala pong bigla eh. Basta yung logo niya, yung pabilog na ganyan, pagkatapos meron torch na kaganyan. Ayan, yun po ang kanyang sa YouTube, yung kanyang profile. Okay. Bibigyan po natin dihin sa Biblia. Kailangan nasa Biblia po, hindi naman po tayo nandadaya eh. Ngayon, meron po akong babasahin na God message. Yan, pasugo. Pasugo God message. January 2005. Volume 57. Number 1. ISSN 0116-1636. Ayun po Ayun po yung malilit kasi Ayan. Yan. Nababasa nyo po, yan. Ito pong dito po sa page 24, ito po, page 24. Ito. Ang sumulat, Alberto P. Gonzales.
Yun, ano. Ganito po ang title ng kanyang sinulat, ang tagapamagitan ng mga tunay na Kristiyano. Sinulat ni Alberto P. Gonzales. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong Jesucristo. Close parenthesis, unang Timoteo chapter 2 verse 5. Yun po pinagkunan niya, no? Ngayon, sa kanya pong sulat, dito naman sa page 26. Ito po. Meron po nakasulat dito. Ito po, ano? Ang aral na nakasulat sa Biblia ang dapat na maging batayan ng paniniwala at pananampalataya. Ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan at hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. Ayon. Ang binasa ko po ay ito, naka-underline ng pula. Napakaganda po sinulat niya, no? Yun daw pong aral na nakasulat sa Biblia ang dapat nating batayan ng paniniwala at pananampalataya. O, di po ba napakaganda? Yun daw nakasulat sa Biblia. Kailangan niya ng batayan ng ating paniwala at pananampalataya. Ngayon, ang sabi po ng member ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumaong Felix Manalo, nasabi niya sa akin, dalawa ang aking Diyos. Ano po? Ngayon, tignan natin yung nakasulat sa Biblia. Kasi ang sabi po ng pasugo nila, kailangan nakasulat. Wala po nakalagay na iba eh. Oh, eto pa nakalagay. Ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan at hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. So, maliwanag po, ano? Talagang niliwanag niya para wag daw po tayong parusahan ng Diyos. Tama nga naman kung ang sinusunod mo yung nakasulat. Bakit ka naman parurusahan ng Diyos? Unless na yung sinusunod mo, iba yung nakasulat. O iba yung sinusunod, ano, hindi nakasulat. Kaya ang comment niya sa akin, hindi ko na po siya pangangalanan, ano. Basta yung kanyang logo, ano po, yung bilog na ganyan, tapos meron torch. Yan, na nakaganon. Light blue ang kulay. Ano po? Ngayon, ako paniwala ko, yun nakasulat sa Biblia. Sabi ni Alberto P. Gonzales. Ano po? O ngayon, ito ang kunin natin. Magandang Balita Biblia Catholic Edition. Para neutral, hindi po akin ito. Pinamimigay ng simbahang Katoliko sa mga preso. Ito po galing po sa preso sa Manila City Jail. Binigay po sa akin ng lumaya. Yung nakalaya pong ang kanyang kaso related sa drugs. Ayan, ano po? Yan. Ito po ang nakasulat. Napaniwala ko naman. Oh. Kasi sabi niya, dalawa ang Diyos mo.
Actually, sa Biblia, hindi po binibilang ang Diyos. Hindi po binibilang. Kung yun ang pakiramdam niya, dalawa yung Diyos ko. Actually, may mga ganyan din po bumibirada eh. Yung si Butete na sinasabi ko, yung ministro ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yoma Felix Manalo, ilan ang Diyos? Pabulok pa ba nangangaral po ako sa palengke? Kanya lang, hindi na niya ako inintay, sumagot. Yan lang ang problema sa kanya. So sabi niya, dalawa daw ang Diyos ko. Kaya babasahin ko po yung nakasulat dito. Ano po? Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. 1:17, chapter 1, 2, 3. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, walatiin mo ang iyong anak upang walatiin kanya. 2. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Dito pa lang makikita mo dalawa na tunay na Diyos eh. Hindi lang yung Diyos Ama, sabi niya 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang Diyos na tunay at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Kita nyo, dito pa lang dalawa na yung tunay na Diyos eh. Yung Diyos Ama at saka si Yesu Kristo. Babasahin kong dahan-dahan ha. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang Diyos na tunay, at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Kita niyo po, diyan pa lang dalawa na yung tunay na Diyos. Ngayon, hindi po nila kinikilala kasi si Jesus tunay na Diyos sa talatang ito. Ang kinikilala lamang ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Yuma Felix Manalo, yung Diyos Ama ang tunay na Diyos. Hindi nila kinikilala si Jesus na tunay na Diyos. Babasa po tayo ng talata na binibigkas yung tunay na Diyos, si Yesu Kristo. Tandaan niyo po, yung nakasulat dito sa Pasogo, yun daw nakasulat, sabi ni Ginoong Alberto P. Gonzales, yun ang paniwalaan at panampalatayanan para hindi tayo parusahan ng Diyos, sabi niya eh. Nakasulat po yun. Dito naman sa unang 1, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 2. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatutuhanan namin at ipinangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Diyos o kasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama kayo sa aming pagkikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Tuloy po tayo dito sa unang 1:5-20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos
at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O, kita niyo po, si Jesus po tunay na Diyos. Kaya nung sabi nung ISC member na tatag ni Yumang Felix Manalo na dalawang aking Diyos, ito po yung nakasulat. Kung doon sa 1:17, 1, 2, 3, sa 3, kung hindi nila tinatanggap si Jesus na tunay na Diyos na doon pa lang po nakalagay at si Yesu Kristo, o tunay na Diyos na. Pero dahil hindi nila kinakount yun, ito po, letra por letra, nakasulat. Alam niyo po, nakalagay dito, naparito na ang anak ng Diyos upang bigyan tayo ng unawa. Alam niyo po, kapag hindi ka naniwala kay Jesus, wala kang maunawahan talaga. Salamat na lamang sa Diyos. At isa ako sa nakaunawa na si Jesus po pala ay tunay na Diyos. Amen. Ulitin ko siya po yung buhay na walang hanggan nakita at nahawakan nila na sinasabi ni Juan. Doon sa unang 1, 1, 2, 3, 4. Nahawakan, napagbasdan, nakita, narinig. Yung buhay na walang hanggan. Kita nyo po, anong nakalagay dito sa unang 1:5:20? At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Yun, praise the Lord. Sino nagbibigay ng pangunawa? Ang Panginoong Yesu Kristo. Kaya po yung Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumang Felix Manalo walang unawa. Kasi po pinipilit nila siya ay tao, hindi Diyos. Kagaya ng binasa ko dito sa Pasugo, yung sa unang Timoteo, yung nakasulat sa unang Timoteo. Ano po? Ito, babasahin ko muli Pasugo. Sapagkat may isang Diyos, ito pong binabasa ko, yan. Ito, basahin nyo, habang naka-video, yan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Close parenthesis, 1 Timoteo chapter 2 verse 5. Tao talaga sa kanila. Pero hindi lang po naman itong talata na ito Sana kung itong isang talata lang ito na Timoteo, tama na. O yung 1:17-3, kung isang page lang, tama na. Hindi. Marami po nakasulat sa Biblia regarding Jesus Christ. Ang mahirap lang po sa kanila, namimili sila. Yung kurso na ng talata, yun ang binabasa. Pero yung hindi panig sa kanila, hindi nila binabasa. Kaya selective po sila. Kita nyo po, maliwanag sa 1:17-3. At si Yesu Kristo na yung sinugo. Kaya sa akin, kung binibilang mo ang Diyos, dalawa yung aking Diyos. Ang Diyos Ama, tunay na Diyos, at ang kanyang anak ay tunay na Diyos, si Yesu Kristo. Kung tunay ang Diyos, natural, tunay din ang kanyang anak. Magkama po sila Magkasama sila sa langit. Sa paglikha, magkasama sila. Basahin po natin. Tandaan nyo po yung sinabi ano po yung sumusulat ng Pasugo?
Kaya alam nyo po sa Facebook, ang sabi nung isang INC sa akin magaling ka talaga. Bakit po? Pinicturean ko po ito, tsaka ako pinose. Sino ba may sulat niyan kako sa picture? Si picture ako sa Facebook. Sulat ng inyong manunulat sa pasugo yan. Kaya sabi niya, magaling ka talaga. Kasi po, meron akong ebidensya. Hindi ako nangangahoy lang. Meron po akong ebidensya. Alin ang ebidensya ko? Yung mismong pasugo nila. Sige, wasakin muna nila si Alberto P. Gonzales. Bakit nila wasakin yung binabasa ko sa Biblia? Kasi po, itong manunulat, ang sabi niya, yun nakasulat sa Biblia. Wala naman nakalagay na iba Kaya nga po, pinakikita ko sa inyo Yun nakasulat sa Biblia. Sabi niya, hindi po ba Biblia ito? Ang problema po sa kanila, kapag hindi nila kursunada yung verse, chapter, ano sasabihin nila? Corrupted Bible or maling salin na Biblia yan. Ang problema sa kanila, manood po kayo ng programa nila. Ako nanonood ako Ang pagbubulgar ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumaong Felix Manalo. Gumagamit sila ng iba't ibang Biblia. Kahit po yung ginagamit din nila Pero namimili lang sila ng talata na kursunada nila at pumapanig sa kanila. Halimbawa, binasa ko ito. Ano sasabihin nila? Maling salin yan. Pero bakit gumagamit sila ng magandang balita Biblia? Kung malisalin po pala yung ganyang klaseng Biblia, hindi po ba mga loko-loko sila? Pero silang ganyan, Tiling! Bakit ko nasabi yun? Sasabihin nila, maling salin pero ginagamit nila. Hindi ba may tililing? Mga tililing. Ito, wasakin nyo muna. Manunulat ninyo ng pasugo, Sige. Siya muna ang dikdikin nyo ng dikdikin. Bago yung aking mga video. Pero panoorin yung aking mga video. Bakit? Hindi po ako nagdadagdag, hindi ako nagbabawas. Hindi ko rin sinasabi na ganito, ganyan. Hindi, kung ano yung nakasulat, binabasa ko. Ano po? Amen po ba, kaibigan? Kayo na-share i-share nyo nang i-share ito. Lalo na sa mga member ng INC, kung kakilala nyo sila, i-share nyo. Malay ninyo, magliwanag sa kanila salita ng Diyos na nasa Biblia. Dalawa daw ang Diyos ko. Kung binibilang, yun po yung nakasulat, Pero hindi po binibilang ang Diyos sa Biblia. Hindi po binibilang kagaya ng gusto nilang mangyari. Taktika nila yun Pangdaya nila yun. Pero pag wala kang alam, daya ka. Ibig sabihin, mandaraya sila. Kampo sila ni Satanas na mandaraya. Pahayag 12:9. Revelation chapter 12 verse 9. Si Satanas, mandaraya. Ano pa? 1:8:44. Ama ng mga sinungaling, si Satanas. Nakasulat na siya, nagsisinungaling pa sila Babasahin nila pagkatapos pasisinungalingan nila yung nakasulat sa Biblia. Di ba mga kampo ni Satanas yan? Kayong mga member ng INC ayon sa Biblia, anak kayo ni Satanas. Sinungaling na kayo, manloloko pa kayo. Para kayong illegal recruiter. Recruit kayo na recruit, pero niloloko nyo yung mga tao. Sukat ba naman, nakasulat sa Biblia, Diyos si Jesus, sasabihin nyo, hindi Diyos? O sino ba mas magaling? Yung nagsulat ng Biblia o ikaw? Wala pa kayo, meron ng Biblia nakasulat. Ano po? Ngayon, yung INC pa, dalawang Diyos niya. Opo, dalawang Diyos nila.
O baka ngayon lang kayo natutuwa, no? Dalawa ang Diyos nila. Pareho po nasa Biblia yon. O babasahin ko po ano. Ngayon, ang babasahin ko naman po, King James Version. Ano po? Ito. Ang banal na kasulatan Tagalog, the Holy Bible, Authorized King James Version. Yung po tinatawag nilang Diglot Bible, English Tagalog. Ano po? Ayan. Kaya, ito naman yung gusto-gusto nilang ginagamit na Biblia. Ano po? Tingnan naman natin yung paniwala nila na dalawa ang Diyos nila. Tandaan nyo po, pag binibilang ang Diyos ako dalawa ang Diyos ko. 1:17:3. Unang 1:5:20. Tunay na Diyos, pareho, ang Ama at ang Anak. Alam nyo po ba kung ano yung isang Diyos nila? Babasahin ko po. Para naman equal, parehas. Wala tayong sinisiraan dito. Ang programa po natin, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Sila man, meron din silang programang ganyan Kanya lang, ang pagbubunyag lang. Pero ang sa akin po, ang tunay na pagbubunyag. Bakit po tunay? Binabasa ko lang, wala akong dinadagdag, wala akong binabawas. Hindi ko sinasabing corrupted Bible o maling salin Biblia. Kaya tunay. Yung sa kanila po, pagbubulgar lang Wala, mahina yan. Hindi nila masabi tunay. Bakit? Babalado sa kanila yan Ito po. Para po fair tayo. Wala tayong ang tawag dito. Wala tayong pinapanigan. Ako wala panig. Di rin po ako nagpo-promote ng reliyon. Kanina po, nangaral ako sa palengke. Hindi ko nasasabihin kung anong palengke. Sabi ng isang napadaan, pabulong lang sinabi Mahilig din talaga sa pabulong ang mga ito Paninira na yan. Ako daw po naninira. Sabi ko, naka-speaker po ako O yun, meron po nagsabi ka ako. Hindi ko alam kung sino yun. Hindi ko naman tinitignan kung sino yung bumulong. In fairness, para hindi niya sabihin na tinitignan ko siya o yung mga ibang tao, tinitignan ko yung tao. Sabi ko, may nagsabi po, yung aking pagtuturo sa Biblia ay paninira daw. Paninira bang pagsasalita ng katotohanan ayon sa Biblia? Kaibigan, nanonood ng Biblia. Kapag ba sinasabi mo yung katotohanan sa Biblia at saka sa haral ng, alam niyo po, member ng ahensya yun. Kapag hindi nila personal nakasulat sa Biblia, maniwala kayo. Para si Butete rin yan. Sabi ni Butete, ilan ang Diyos? Pabulong din. Kanya lang, sabi ko, sasagutin ko, pero magantay ka lang. Hindi nagintay. Bakit? Babalandras siya. Yung kanina po, dire-diretso siya naglalakad, pero narinig niya ako, naka-speaker ako Hindi po paninira ang pagsasabi ng katotohanan ka ako. Pero sinabi ko, meron pong bumulong na paninira daw po pangangaral ng nasa Biblia. Okay, hindi po. Basahin po natin yung sa 1:17:3. Ito po yung ginagamit din nila na patunayan na tunay na Diyos ang Diyos. Basahin po natin sa King James Version 1:17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatwid bagay
si Yesu Kristo. Ayan o, napakaliwanag po. Tunay na Diyos din po si Jesus dito. Pero hindi po nila kinakount yun na tunay na Diyos si Jesus. Ang binibilang lang nila yung sa Diyos nakalagay. Yan ang liwanag po. At ito ang buhay na walang hanggan. Kama, na ikaw makilala nila na iisang Diyos na tunay, kama, at siyang iyong isinugo, kama, sa makatwid bagay, si Yesu Kristo. Diyan pa lang tunay na Diyos na si Jesus. Pero sabi ko nga po, hindi nila tinatanggap yan. Okay? Yung binibilang lang nila, yung tungkol po sa Diyos, iisang Diyos na tunay. Okay? Ano pa yung isang nakasulat sa Biblia na Diyos nila? O gusto nyo pong malaman, kaibigan? Siyempre naman, gusto nyo malaman. Ito po, i-reveal ko na po ngayon. Total, nag-comment naman yon. Sana kung mapanood mo ng aking video, dito makikita mo na, no? Kung binibilang ang Diyos, kasi ikaw, nagsabi ka, dalawang Diyos ko eh. So, ang comment ko, ang Diyos Ama at si Yesu Kristo. Ayan, dalawang Diyos talaga. Magama sila. Pero siya, nag-comment ako sa kanya, dalawa din ang Diyos mo. Ang Diyos Ama at, ayan. Ito po yung itong nilagay ko pong comment sa kanya. Hebreo. Ala. Mabubulgar na yung kanila kalokohan. Ala. Ikaw kaibigan na nanonood ng video. Sa'yo, si Jesus ba ay Diyos o hindi? Hindi Diyos. Nasa iyo yan. Pwede po kayong mag-comment pag nanonood kayo ng aking video. Ano po? Dito po sa Hebreo, malalaman natin kung ano yung isang Diyos nila. Malayo sa katotohanan talagang Iglesia ni Cristo, natatag ni yung mga Felix Manalo. Pa-impyerno sila eh. Ayon sa Biblia. Hindi po ako nagsabi. Ayon sa Biblia. Ano sabi ni Mr. Gonzales ng Pasugo? Yun nakasulat ang paniwalaan at sampalatayanan para hindi tayo parusahan ng Diyos. Yung pala nakasulat. Yun po paniwalahan natin at sampalatayanan para hindi tayo parusahan ng Diyos. Hindi po ako may sabi yan. Si Alberto P. Gonzales na sumulat ng Pasugo ay God message. Pasugo, small letter, God's message, malalaki letra. Ayan. Ito na po, ano? Nasasabik na po ba kayo? Na malaman ninyo yung isang Diyos nila? Hindi po si Jesus yun, ha? Dito po ipapaliwanag ko. Hebreo. Tara! Dararan, dararan, dararan. Ayan. Ito po. Hebreo chapter 1 verse, babasahin ko po 8, verse 8. Ano po nakalagay dito? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Kita nyo po. Dito po, si Jesus ay Diyos. Maliwanag po. Ayan. Hebreo 1:8. Dahan-dahan kong babasahin. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Yung Jesus dito na tinawag na Diyos ng Diyos Ama na nakaluklok sa luklukan. Si Jesus hindi Diyos, pero yung luklukan na niluluklukan ni Jesus ay Diyos.
Yun po ang kanilang Diyos na isa pa. Yung luklukan ni Jesus ay Diyos sa kanila. Nakasulat po sa pasugo nila yan. At saka doktrina nila yan. Oh. Hindi lang nakasulat sa kanilang pasugo magazine, doktrina pa nila yan. Tanungin mo sila, sino ang Diyos dyan? Si Jesus ba o yung luklukan? Ang sagot nila, yung luklukan. Nakalagay sa pasugo yan. May paliwanag dun eh. Oh. Eh di dalawang Diyos nila. Diyos Ama. Ako, dalawang Diyos. Diyos Ama. Di pareho kami. Pangalawa, yung sa kanya, Diyos luklukan. Yun nilulukan ni Jesus. Sa akin naman, si Jesus ang Diyos. Yung nakahupo sa luklukan, yun ang Diyos. Maliwanag po. Oh. Ito po ang ginagamit nila, King James Version. Oh. Kaya hindi tayo masyadong papalahot sa ibang aral. Yun lang ang aking komento. Kaya kung nakikinig ka man na nagko-comment sa aking YouTube video sa YouTube, inahamon kita. Pag-aralan mo ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung mali man na sinasabi ko, kasi kung minamali mo ang Biblia, ito, durugin mo ito sumusulat sa inyo. Siya ang wasakin mo. Sino? Si Ginoong Alberto P. Gonzales. Page 24, 25, and 26. Pasugo, God message. Yan po ang wasakin mo. Yung manunulot niya ng pasugo. Kung buhay pa ito kasi ang tagal na 2005. 2023 na tayo ngayon. Hindi ko lang alam kung buhay pa ito. Kung buhay pa, hanapin mo. Yun ang wasakin mo. Yung kanyang sinulat. Kaya tandaan nyo po. Ulitin ko. Sinulat ni Gonzales ng pasugo. Page 26. Ang aral na nakasulat sa Biblia ang dapat na maging batayan ng paniniwala at pananampalataya. Bakit po? Ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan at hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. Kita niyo po? Yun nakasulat. Pinasa ko po 2 Biblia para patas, para parehas. Baka sabihin nyo, hindi naman po sa akin ang mga Biblia yan. Yung King James Version, Diglot. Tsaka yung Magandang Balita Biblia. Wala naman ako sulat dyan paano po yan? Kaibigan, nawa datnan po kayo ng mabuting kondisyon kapag kayo nanonood ng aking munting video. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Sa programang Ang Tunay na Pagbubunyag ayon sa katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Hanggang dito na lamang po, Ayan. Ito po, Ayan, maliwanag po, King James Version. Ayan.
Wala din, burado na po yung pangalan eh. Okay, ano po? Hanggang dito na lamang po. God bless us all.